Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is bakit mahirap magmahal, and meron po tayong concept na free will. Free will is the ability to make real and meaningful choices. In the biblical sense, humans are responsible for their action, while God is sovereign over all. He created people with the capacity of choose, especially to love, obey, or reject Him. Some define free will as the ability to make choice not determined by God, but Scripture teaches that God, sovereignty, and human responsibility go together. And makikita po natin to sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of God, of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Sa Tagalog naman po, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya kang kumain mula sa lahat ng punong kahoy sa halaman, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag mong kakainin, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka." Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, free will is sacred gift of God. So, yung pagiging malaya po natin, yung free will na tinatawag, sagrado po siya ng regalo na ibinigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Malaya tayo sa kung anong gawin natin, pero minsan kailangan natin limitahin yung sarili natin. Lalo na kung sa tingin natin may nagagawa na tayong masama or may naapakan na tayo na labag sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, free will is either loving or harmful. So, ayun nga po. Meron tayong kalayaan pumili kung tayo ba magmamahal, magiging mabuti, or yung kalayaan na sa tingin natin mapupunta tayo sa masama, yung magiging pariwara yung buhay natin, ganun. Ngayon naman sa third teaching na tayo, free will is designed for loving relationship. So yung free will po ay dinisenyo po talaga siya, or para po talaga siya sa mga taong nagmamahal, sa mga taong mahal yung mga nasa paligid niya. Dahil syempre, kung ikaw ay isang taong malaya mo ring ipahayag sa mga taong yun na mahal mo sila. At sa bagay na yun, doon tayo titest ni Lord kung sa tingin niya yung free will na ibinigay niya sa atin is katanggap-tanggap. Ngayon naman sa application na tayo. First application, mimic and apply Christ's love. So, aralin at gayahin natin sa buhay natin yung pagmamahal na mayroon ng Panginoon sa Kristo. Yung pagmamahal na walang kapalit, yung pagmamahal na sagrado, at alam naman natin yung pagmamahal para sa lahat ng tao. Hindi naging sakim yung Panginoon sa Kristo sa pagmamahal, kung kaya't lahat tayo ay niligtas sa pamamagitan niya. Ngayon naman sa second application na tayo, make biblically guided decision. So, yung Bible po, gawin po natin siyang isa sa mga guided decision sa buhay natin. Kung tayo magdidesisyon, bumase din tayo sa Biblia kung ano yung mga nasasaad doon. Ngayon naman sa third application na tayo, mend brokenness by choosing the path of love. So, palagi nating piliin yung path ng pagmamahal, yung path kung saan nagbibigayan lahat ng tao. Hindi yung sa path nakikita mo na yung mga tao nagkakagulo, yung mga tao na sa masasamang bagay na. Ngayon, mas piliin mo na piliin palagi yung pagmamahal. Palagi. Lalong-lalo na sa kapwa mo. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is choosing the path of love always worth it? So, para sa akin, naging worth it yung bagay na pipiliin mo kung saan ka magmamahal. Dahil alam natin na kapag ikaw ay nagmamahal, alam natin na may mga balik lahat ng ginagawa mo sa isang bagay or sa ibang tao.
Ganon din kapag may ginagawa kang masama. Doble yung karma na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Pero kapag ikaw naman ay gagawa ng mabuti sa iyong kapwa, triple at triple at triple pang matatanggap mo na biyaya mula sa ating Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.